Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpula tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino sa puti. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Ang hindi ko maintindihan sa nagreklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika na proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay nito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report, ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang versyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilinda blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresista nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Kasi yung pakalan po na may blanco, na may napirmado po na hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Ulitin ko, kulang-kulang ang mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung pakikita naman kahit walang microscope. SP dun sa pinirmahan nyo, walang blanco. Wala. Sa nakita niyo po, ano po yun? Ano po yung documented? Hindi ko alam. So ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Totoo lang hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionan. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon.
Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpula tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino sa puti. Tama, biglang kayo may nakusin ngayon. Sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report ang constitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya, namang sa totoo lang, Genji, hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho, maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan na deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero ulitin ko, sa panig at parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na kongreso na mas makapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinitutuon na namin ng pansin. So but whatever happens to the supposed to be power of the horse ng Congress? Ulitin ko, it is Congress that provides for the items. It is the President's decision as to how to execute it. I'll give you an example. Ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso? Ilista yung mga item na gusto niyang gastusan, tanggalin yung mga item na ayaw niyang gastusan. Ang Pangulo, kaya nga separation of powers ang tawag dyan. Kaya nga checks and balances ang tawag dyan. Walang malaki ang laman. Halos pantayan. So ang Pangulo, hindi pwede magpondo nang hindi pinondohan ng budget. Pero pwede siyang mag-augment mula sa savings na ayaw niya nang ipagpatuloy. So, halimbawa, merong pinondohan ng Kongreso na ayaw niya, hindi niya gusto. And then magdedesisyon siya, huwag ipatupad yan. Hindi na natin kailangan yan. Nagbago na yung pangailangan ng gobyerno mula nung pinasaya. Yung savings mula doon, pwede niyang gamitin para i-augment ang anumang item sa budget na tingin niya ay mas kailangan at mas may panawagan ng panahon na gastusan. So, kapangyarihan niya yun at malaya siyang gawin yun. At siyang ginagawa niya ngayon. At ulitin ko, kinagagala kong nakikita yun. Hindi ko pinakalugod yun. Hindi ko tinuturing insulto o sampal sa Kongreso yun. Dahil kasama yan sa interplay ng separation of powers at checks and balance na nagpapatunay na matatag, malusog, bibong-bibo ang demokrasya sa ating bansa. Kung saan, hindi kayang diktahan ng Pangulo ang Kongreso at hindi rin naman under ang Pangulo sa Kongreso. Ayaw niyo ba nun? Gusto ba niyo sunod-sunuran palagi ang Kongreso? Di ba minsan ayaw niyo nun? Pag hindi naman sumusunod, sabi niyo ayaw niyo rin. Alin ba talaga? Ako yung laro sa pagitan ng dalawang branches na yon. Yon ang simbolo ng isang matatag at malakas na demokrasya. Saan nila ba na-describe na sub-optimal ang isang kongresong budget? Meron ngang budget na, hindi ba, meron ngang budget na narianak. Ilang beses na. Dahil sa level pala ng Kongreso, hindi nakatanggap-tanggap, kaya hindi pinasa ng Kongreso. Mas malala pa ngayon. 2 o 3 beses na nangyari yun sa kasaysayan ng ating bansa na walang budget na napasa ang Kongreso in time sa pagpasok ng bagong taon. Sir, pag ganun, may mga binabago sa Presidente, mga criticism dun sa budget. Pero sabi niyo ng PICAM, sinundan ninyo yung design ng Presidente dun sa budget. Diba kaya nga sabi niyo, it's not because you are subject to the President, but because sinusundan niyo yung programa niya. So bakit yung
nililikodan niya yung budget. Na Anong pinanggagalingan ng katanungan yan? Isang ehemplo lang bibigay ko. Binawasan ng Kongreso, halimbawa, yung computerization budget ng DepEd dahil nakita namin sa sinumiting datos ng DepEd mismo na meron silang humigit kumulang 34 na bilyong pisong halagang computer mula noong 2022 na hindi pa nila na-implement. Na ni isang computer mula sa pondong yon ay hindi pa nabibili. Ba't pa namin dadagdagan uli? So nilagay namin sa unprogrammed fund yung 10 billion. 12 billion dapat, nilagay yung 10 billion sa program fund, may naiwan na 2 billion. Marahil nakita rin ng Pangulo yun dahil binito niya yung nilagay naming 10 billion sa program fund. Dahil baka nga naman mamaya sobra-sobra sa totoo lang. Ha? Sa totoo lang, madaling magreklamo kulang at wala. Sasabihin, kawawa naman yung mga bata. Pero kung kawawa yung mga bata, ba't naghintay kayo hanggang ngayon? Mula 2022, ni isang computer, wala kayo nabibigay. Sa totoo lang, kung mag-order sila ng computer na ang halaga ay 35 billion, may supplier ba na kaya mag-supply nun? Hindi lang yun. May internet connection lang ng eskwela natin, 2%. So, sorry, hindi naman pinag-aralan, tiningnan, sinuri, may pagkakaiba ng pananaw. Yun ang check and balance sa pagitan ng Kongreso at ng executive branch. Kung may hindi sang-ayon, pwedeng ihain sa korte at magpapasya ng husga. Ibig dun lang sa, ang understanding ni, ako, namin yung budget, sabi niyo ng BICAM is, ito yung budget na isinunod sa gusto ng Presidente. So bakit umaangan ngayon ng Presidente? Ang talaga Isinunod niya sa natagod. ng BICAM. Hindi nyo kayo in-interview ng BICAM. Kung yung priority, ano sa priority lang natin, Senator. Naayon sa priority. Priority Sinabi niyo program. yung dose ng BICAM na... Dun sa speech ko doon. Oo. Oo. Oo naman, sang-ayon naman talaga. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga individual na programa. Dahil siyempre, tingnan nyo ha, yung NEP pinropose ng DBM. Dapat nagkasundo na sila, di ba? O bakit yung mga ahensya lumilinya sa amin at nangihingi ng dagdag, gusto tanggalin to, gusto dagdagan to, ba't di nila hiningi lahat sa DBM yon? Di ba? Di ba dapat sa panig nila, tapos na yon? Wala nang departamento o ahensya maumulit sa amin. Tanggapin niyo yan. Panig yan eh. Eh bakit ganun? Hindi nga nila tinatanggap eh. So, sa level ng Kongreso, umapila siguro sila sa DBM, hindi na pakinggan o bahaging napakinggan. Umapila sa Kongreso, hindi na pakinggan, bahaging pinagbigyan. Umaapila na naman sa Presidente dahil may kapangyarihan niya ang Presidente mag-augment at mag-realign tulad ng Constitutional Commissions, tulad ng Supreme Court, tulad ng Kongreso. May kapangyarihan kaming mag-realign sa aming budget. Kaya lang sa parte ng Presidente, buong executive branch ang pwede niyang gawing savings, mag-realign at mag-augment. Specifically yun sa ginawa sa PNP na yung IT budget at pambili ng computer speaker sa video, pinarutos ni Presidente na ibalik sa Hindi ko alam yon. Hindi nang galing sa Senado yung panukalang amendment na yun. Si Presidente. Narinig ko rin yun yan sa social media. O pwede ko ba gawin ng Pwede. Presidente? Pwede. Na hindi inilalagay sa savings yung pondo ng PNP. Direct within the PNP, i-juggle yung pondo. Sinordcut mo lang yan. Sinordcut na yan. Savings muna yan sa ahensya bago i-appropriate na DBM.